Bumili kami ng upgraded na kambing para pampalahi natin doon sa mga native nating kambing. Pumunta kami sa medyo malaking farm ng kambing dito sa lugar namin. Ang lokasyon nito pinuntahan natin ay dito sa Mindanao, sa Litapan, Polanco, Zamboanga del Norte. Bukod din sa mga kambing ay meron din silang alagang mga baka dito at malalaking lahi yung mga baka nila. Nung pagbungad pa nga lang namin, ang dami ko na nakikita magandang ideya dito, yung drum. O pwede palang gamitin na pakainan niya ng baka. Tingin ko nga pwede rin yung pakainan ng mga kambing natin. Sa likuran ng mga baka, marami mga prutas din nakatanim dyan, mga guyabano at meron din mga napier grass, madre de agua. At ang napapansin natin nakahain ngayon na pakain sa mga baka nila ay napier grass na chinap. Ito nga rin daw ang may napakain nila doon sa mga kambing. Kaya nga bago tayo mag-alaga, magtanim tayo ng maraming napier grass din para di tayo maubusan ng pakain sa mga alaga natin. Dito sa may kanang banda, yan yung bahay ng mga baka na binibigyan lamang nila ng pakain. Dito naman sa may kaliwa, may malaking building dito at pag-akyat natin, ito nga ang pinakabahay naman ng mga malalaking lahing mga kambing. Malalaki nga rin mga kambing nila dito kahit nag-umpisa sila dati may mga native silang inahin na kambing pero nag-upgrade sila, bumili sila ng mga barako na malalaking lahi. At ngayon nga dito sa loob ng kulungan nila ng kambing, ayan na magagandang lahi yung mga kambing nila dito. Nung dati nga bumisita kami dito, maliit pa yung bahay ng kambing nila dahil konti pa lamang. Ngayon po ay grabe, napakalawak na itong bahayan nila ng kambing. Talagang napaparami nila yung mga kambing nila sa ganitong paraan. Hindi na nila nilalabas sa baba yung mga kambing nila, hindi na pinapastol, kundi nandito na lamang ang ginagawa nila, yung nabanggit natin na nagtatanim sila ng mga pakain ng kambing, yung mga napier grass. At meron din silang pamerienda sa mga kambing dahil meron din silang tanim ng mga langka, yung mga dahon ng langka, pinapakain nila yun sa mga kambing nila. Pwede rin tayo magtanim ng ipil-ipil, madre de cacao, mulberry, at marami pang iba na kinakain ng mga alaga nating kambing. Sa bahayan naman nitong kambing nila, malawak ito, maraming kwarto, kahit may kwarto yung mga inahin na malapit na mga anak, yung inahin na may anak, maging yung mga lalaking kambing na mga inaawat na nakahiwalay din, at yung mga babaeng kambing din nakakaawat lang nakahiwalay, habang yung mga breeders naman nila ay sinasama nila dito sa mga barako nila na malalaking lahi. At dito nga, dahil controlled na nila yung pagkain ng kambing nila, kahit bihira na lamang sila nagpupurga, sa panahon lang na kapag naobserbahan nila ay mukhang may bulate yung kambing nila, doon lang sila nagpupurga. Naging advantage nga rin ng ganitong paraan ng pag-alaga nila ng kambing na binibigyan na lamang ng pagkain ay mas less daw yung mortality kumpara nung dati na naka-free range yung mga kambing nila, mas dumami daw lalo yung kambing nila sa ganitong paraan. Yung mga inahing kambing nila ay sinama na nila doon sa barako kasi daw mas mabilis naglalandi at mas mabilis daw nabubuntis yung mga kambing nila kumpara sa nakahiwalay lamang at papasampahan lang kapag naglandi na. Sa bawat isang grupo ng kambing ay nilalagyan nila ng isang barako. So meron itong 10 to 15 piraso sa nabibilang natin ng mga inahing kambing. At kahit maraming inahing kambing ang kasama ng isang barako ay hindi naman yan sabay-sabay na naglalandi. Bihirang-bihira naman yung sabay-sabay na napakaraming kambing ang naglalandi. So may interval naman yan ng ilang araw bago naman sampahan yung ibang mga kambing naman. At doon nga sa video seminar natin na napanood natin, 1:20 daw yung kanilang ratio doon sa kanilang kambing. Isang barako, tas 20 na inahin. Sa iba naman, mas marami yung inahin, isang barako lang. Pero kinaya din naman, dumami pa rin naman yung mga kambing nila. So, depende na rin yan sa management doon sa mga kambing natin, lalo na kung ganitong madaling na ma-manage dahil ngayon nakakulong sila. Pwede mong i-separate, pwede mong isang group mo na ngayon isama mo sa barako, tapos palitan mo na naman. Pag buntis na lahat yon, palitan mo na naman na ibang group na isama doon sa barako. Isa nga rin sa napapansin natin dito, yung kainan ng kambing ay nandun banda sa may pinaka-hallway, madaling ilagay yung mga pakain ng kambing. Tapos yung sahig nila may mga espasyo para kapag naglinis na doon sa kulungan ng kambing, mas madali. At madalas nga ay kusa nang nangalaglag yung mga dumi ng kambing, kaya kaunti na lamang ang linisin. At dito nga, nakakalabas-masok ang hangin dahil nga doon sa espasyo din na meron itong kanilang bahay ng kambing. At ang pinaka-main na materials nga rin dito sa paggawa nila ng bahay ng kambing ay more on galing lamang din dito sa bukid. At sa paggawa ng bahay ng kambing, para ka medyo makalistay, kung konti pa lamang, medyo maliit lamang muna yung bahay ng kambing natin. Tapos meron ding possible future expansion, kaya dapat naka-ready rin in case na expand natin yung bahay ng kambing natin. Para kapag mag-extend na tayo, kung dumadami na yung kambing natin, ay mukhang isang buong bahayan pa rin yung ginawa natin kasi pantay pa rin yung ating pagbuo ng bahayan. Medyo mabilis lamang din kasi magparami ng kambing, lalo na kung marami tayong inahing kambing dahil ngayon nasa loob lamang ng mga 5 buwan, ay kapag buntis na yung inahin, magantay ka lamang ng ganon, 5 buwan, tapos manganak na yung ating kambing. Minsan ay nanganak ng isa, may mga inahing kambing nanganak ng 2, meron ding iba 3 pa, no? Triplets yung nagiging anak. Kung pang matagalan ngayon tinitingnan natin, pagdating dito sa mga kambing natin, ay posible rin talaga na makakamit natin yung ating hinahanap na tagumpay. Dahil after nga mga 2 years, no, halimbawa may kambing tayo, within 2 years, 3 beses po nanganak yung isang inahin nating kambing. At may iba nga,
mas marami pa, inaabot pa ng siguro 4 na beses, depende sa pag-manage. Pero yung common ay 3 beses lang sa loob ng 2 taon. Dahil nga ay pag nasampahan yung isang inahing kambing natin, mag-aantay tayo ng more or less 5 months, tapos yan ay mga anak na, tapos after 2 to 3 months, iawat niya yung anak niya, tapos maglandi na naman siyang muli. Pero may ibang kambing, 1 month pa lamang yung kanilang anak, kahit kasama pa nila ay naglalandi na. Tapos pinapasampahan na at dahan-dahan niya namang iawat yung kanyang anak, kahit mabilis naman dumami pa ganun. Malaking advantage din talaga dito sa mga kambing din, dahil hindi na tayo kailangan pang bumili ng feeds kung marami namang damo dun sa lugar natin. Although may nabibili ring feeds para sa mga kambing natin, pero kung marami namang damo ay libre ng pakain yan sa mga kambing natin. Hindi na natin kailangan pang gumastos. No, at dito nga ay namimili na tayo din ng ating bibilhing kambing para pampalahi natin doon sa mga native nating kambing sa ating area. No, so ayan, hinuhuli na rin nila. So ang napili nga rin natin ay yung kambing na nandito na walang sungay para nga hindi na sila magsusungagan ng ibang kambing natin. At yung mga anak niya ay sana wala rin masyadong magiging sungay para naman ay hindi sila nagkakasugatan pagka sila ay nagsusuwagan. Kaya yung ibang farm na malalaki, kapag may mga sungay kambing nila, nagdi-dehorning sila. Yun yung tinatanggalan niya, maliliit pa lamang ay hindi nila pinapatubo yung sungay ng kanilang mga batang kambing. Ito namang nabili natin ay inborn daw ito na wala talagang sungay. Kaya posibleng yung mga lahi niya ay marami ding walang sungay. Although yung mga inahin nating kambing may mga sungay. So ito, subukan natin na ipalahi doon na sana ay wala ring sungay doon sa mga kambing natin. At sa ngayon nga, wala pa tayong ganitong housing ng kambing na naka-steady lang sila sa taas. No, ito medyo mataas din yung sahig nito, more than 1 meter yung taas. Actually ito nga, siguro nasa 2 meters kasi mataas yung sahig nila para hindi nila maamoy yung mga dumi din. O yung chemical na ammonia mula doon sa mga dumi nila, yun yung iniiwasan kahit matataas yung mga haligi ng mga bahay ng kambing. Kahit itong kambing natin ay nakatali mo na ito at hindi mo na natin ilalabas sa bahayan, hindi mo na natin ipapastol agad. Dahan-dahan nating sanayin. Bibigyan muna natin ng pagkain, ng mga damo-damo, mga dahon. Tapos habang tumatagal, dahan-dahan natin sanayin. Lalo na kung tag-araw na, mainit na hindi maulan. Kasi posible mabilis magkakasakit ito kasi nga sanay na sanay sila na nasa loob lamang ng bahayan. At dito nga isang kangga ng napier grass ang meron sila. Yun yung pakain nila ngayon doon sa mga kambing nila. Kapag ka nakakulong yung kambing natin, araw-araw din talaga tiyagain natin sa panguha ng pakain nila. Hindi naman katulad doon, ang advantage naman pag naka-free range, hindi na natin gagawin yung panguha ng pakain kasi hahayaan lamang natin sila dyan sa ranging area. Kakain kusa ng damo, sila na mismo ang kukuha ng mga damo. Pero ang maganda naman nun, kapag medyo maaraw na, wala na masyadong hamog na nakadikit doon sa mga damo, dahil nga daw doon na posible nakukuha ng mga kambing yung mga itlog ng mga bulati, mga parasites na nakakasama naman sa kanila. Pero doon naman sa mga kambing natin, napapansin natin yung ibang nagkakambing, mga backyard breeders ay hinahayaan lamang yung kambing. Yun naman ay talagang immune na doon sa paligid nila. Kaya wala naman nangyayari doon sa kambing. At importante lamang din talaga, magpurga din tayo sa panahon ng kailangan silang purgahin, lalo na kapag mayroon silang anak, nag-aawat na. So yung pinupurga natin yung inahin, maging yung anak nila. At no, medyo nasali na ngayon kambing natin, pagdating dito sa area namin, ay pinapakawalan na rin natin dito sa ranging area.